Kahapon, hindi nga pala ako nakapag-upload ng vlog, so eto yung nangyari kahapon. So, pinapili namin si Ronin kung anong gusto niyang gawin. It's either cook out sa labas o kaya lalabas kami para kumain, pero siya mamimili ng restaurant kung saan niya gustong pumunta. At dito yung napili niya, ito ang Vav Evans. At dito sa US, para siyang breakfast place, pero bukod doon, marami pa rin silang ibang menu. Kapag breakfast place nga pala guys, yung mga menu na pang breakfast, all day nila yung inihahain. So pwede ka mag-order ng kahit na ano. Sa ibang restaurant kasi hindi ganon. So eto, marami din naman silang pagpipilian bukod sa breakfast place. May mga sandwiches, may mga burgers, may mga lunch and dinner na rin. Naalala nyo ba guys, yung nagluto ako ng pot roast for 8 hours before, ang dami ring nag-react. Ang dami ring nang bash. Pero dito alam mo, yung pot roast nila, niluluto nila ng slow cook for 9 hours. Tapos karamihan ng mga nag-react, yung mga sa Pinas, yung hindi nila alam kung paano niluluto yung mga ganun dito. Anyway, sana ma-try nyo yung pot roast. Napakasarap ng pot roast. Yun nga yung in-order ko, tapos si Nia, mac and cheese at saka mashed potatoes yung sa kanya. Si Michael naman nag-burger and fries lang, tapos eto yung sa akin, pot roast, ang sarap. And then kay Ronin, biscuit lang ang gusto niyang kainin at saka yung etong chicken noodle soup na gusto niya. Pagkatapos namin kumain, si Michael nag-order ng dessert. Tatawa-tawa si Michael, hindi ko alam kung bakit. Yun pala. Happy birthday from the Bevins. Yay! Birthday to you. Thank you guys! Yay! Thank you! After namin kumain, sabi ko kay Ronin, saan mo gustong pumunta? So sabi niya sa Hollister daw. Eto yung store ng Hollister dito sa Salisbury, Maryland. At napakaganda talaga ng store nila. Kahit ako, bet na bet ko yung mga damit ng Hollister kasi nga, maganda talaga yung quality ng damit nila. Di ba nga dito sa US, ang paglalaba halos araw-araw is washing machine na. Pero dito kahit araw-arawin mong labhan yung Hollister na sa washing machine, hindi naman siya nagkakahimulmol. Maganda talaga yung tela dito. So dito nga, pinapili namin si Ronin kung anong gusto niyang damit. So pumili siya dito. Nakakuha siya dito ng 2 pants at saka isang t-shirt. Medyo mahal din ito kapag hindi naka-sale guys. Mga nasa $65 yung isang pants. Pero ngayon naka-sale siya ng $29 ang isa. So kahit papano, mura-mura na rin. Tsaka maganda naman talaga yung quality. Dito nga nakahiwalay yung babae, dito yung mga lalaki, tapos sa kabilang side naman, dito sa may pinto, dyan yung mga pambabae. Anyway, after nga ng pamamasyal, eto at gabi na rin kami nakauwi. Si Michael ang nagda-drive, so ito ay around mga 8:09 na ng gabi. Last month, nag-upload ako ng mga videos. Ang 8:30 dito, medyo maaga pa. Pero dahil malapit na nga ang mag-fall, 8:10 pa lang ng gabi, madilim na. Fast forward, eto na yung today. So today, eto yung pangatlong delivery ko. Naalala ko nung unang beses ako nakapunta rito, that time is medyo maulan. Alam nyo naman guys na every time na magde-deliver ako, ginagamit ko yung Waze app para makarating sa paroroonan kung nasaan yung bahay ng customer. So edi eto na nga. So eto yung kalsada papunta sa kanila. So after na mga kakuhuyan, eto naman mga maisan, ano? Nung nandito na ako, biglang ang sabi ni Waze app, you arrive on your destination. Napahinto ako dito sa may sign na to, Virginia. Ngayon, lingon ako ng lingon. Sabi ko, bakit ganun? Bakit dito ako huminto? Hindi muna ako dati lumabas kasi nga malakas ang ulan. Pero lingon ako ng lingon. Sabi ko, bakit ganun? Nasa ano tayo? Nasa cornfield tayo. Tapos sa kabilang side, talagang gubat na gubat. Wala talaga akong matanaw na kahit na isang bahay dito. Ginawa ko, tinawagan ko yung customer. Tapos sinabi sa akin ng customer na sandali lang lalabas ako. Tapos ang sabi niya sa akin, medyo mag-drive ka pa papunta dito. So nag-drive forward ako at dito yung sa kanila. Dito sa may papasok na yan sa bandang kaliwa. Diyan. So ngayon nga, ito yung pangalawang beses na karating ulit ako dito kasi magda-drop off ulit ako ng deliveries ng grocery ng customer. So hindi sa kanya, sa ibang tao naman, pero dito rin yung place. Napadaan na naman tayo dito at sabi, nandito na daw ako sa Nandito na daw ako sa location ng ng customer. Eh Diyos ko, wala namang bahay dito. Kailangan tawagan ko yung customer kasi wala naman ako makitang bahay dito. Tingnan nyo guys ang itsura.
So eto mga puno dyan sa kabilang side. Tapos ito kalsada, no? May isang bahay doon, pero yung bahay na pupuntahan natin nasa right side daw. Nandito na daw tayo sa destination. Wala naman ako makitang bahay. Ngayon, ang gagawin natin, tatawagan ko yung customer. Guys, hindi ko talaga makita yung bahay niya. Babalik na ako. Titingnan ko baka sa kabilang side. Ang kitid pa naman ang daanan dito. Ay, Diyos ko. Tinatawagan ko yung customer, ayaw naman sumagot. Hindi sumasagot ng tawag. Ano ba yung gagawin ko rito? Ito yung mahirap eh. Kapag hindi mo alam kung nasaan yung bahay. Kasi ang Waze app, hindi yan 100% nakikita yung location ng customer. Akalain mo itigil tayo dito. Wala namang bahay dito. Mas nakakatakot kapag gabi. Nakita ko na yung bahay niya, tapos yung app naman ng Spark ang ayaw gumana. Ito yung first time na nagkaroon ako ng goosebump. Because etong pinuntahan ko today, sinasabi sa akin ng Waze app na ang customer daw nandito ang bahay, nasa right side. At doon pa daw. Tapos inihinto ako doon sa may kakahuyan na walang katao-tao, guys. Ay, Diyos ko. So, ayun yung customer, ayun na, di ba? Na-drop off na natin. Ang bahay niya hindi diyan. Hindi dito sa nandito siya sa left side. Tapos ito. Dito tayo dinadala ng Waze app dito. Dadaan ako dito, kinikilabutan ako, guys. Dito tayo dinadala. Nandito daw yung bahay. Nandito daw sa kakahuyan na to. Dito mismo. Dito daw sa kakahuyan na to. Diyan daw ang bahay. Wala naman sa right side ang bahay, nandun sa left side. Kung paano ginawa ko. Kasi pagdating ko doon, hindi siya hindi siya yung sa app mismo ng Spark. Sinasabi nasa wrong location nga daw ako. So ang ginawa ko, ibinaba ko na yung grocery doon. Sinabi ko doon sa customer ko kung anong nangyayari sa app. Sabi hindi malocate yung niya yung address niya. Sabi ko sandali lang. Tapos ginawa ko, nag-drive ako papunta dito, yung location nga na sinasabi ng Waze app. Tsaka ako ngayon ginawa yung delivery thing. So siya, gumana. Tapos pagkatapos kong dito, bumalik ulit ako doon, tapos pinicturean ko na. Diyos ko po. Uwi na nga tayo. Pangatlong delivery. Matindi. Sino ba kasi nandyan? Bira. Ang kapal ng kakunyan dito, guys. Tingnan nyo. Ngayon ko lang na-realize kaya pala ako kinikilimutan kasi may babaeng nakatayo ayun nandun sa may puno. Hindi ko yan nakita until now kasi isinom ko yung camera. Hanggang doon yan sa may dulo. Walang pa ano dito. Yung bahay niya nandoon pa. Papakita ko sa inyo kung saan. Pa dyan yung bahay niya dito sa kabilang side. 1, 2. Okay, malapit na. Eto, dito mismo. Nandito yung bahay niya. Dito. Alain mo yun? Anyway, pang-apat na delivery ko na ito. Kung natatandaan nyo, dati, tinur ko kayo dito sa farm na to. So today, bumalik ako dito para mag-deliver ulit. Kung natatandaan nyo, ito yung may private island. At sa loob nito ay talagang napakaganda. But anyway, since nakita nyo na to, iba naman ang pupuntahan natin. May nakita pa tayong squirrel sa daan. Kaya binagalang ko lang yung takbo. Nung last time na itinur ko kayo dito, nakita nyo yung parang, hindi ko sure kung pond yun o river. But today, yun yung pupuntahan natin. Tandaan
nyo guys, yung farm na pinuntahan natin dati. Nandito tayo ngayon. Tapos, paglabas mo ng farm nila, may road dito na dito oh. Diba doon may nakikita tayong parang tubig. Hindi ko alam kung panto or river or what. Pero ang ganda guys. Tingnan nyo, ang ganda. Ayan. Bawal dito mag-swimming. Bawal mag-swimming, mga lang, yung mga ginagamit lang pang pang dagat. Ayan. Ganda. So yung bahay na pinaglilibiran natin kanina, nandoon. Yung sa yellow na yun. Ayun oh. Yan oh. Tapos from there, eto yung makikita mo. It's a beautiful place. From here, maririnig mo yung mga parang kuliglig. Ganda dito, guys. Freedom! Ganon! Sana po nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal. Good morning, Pilipinas! Sa mga nangangailangan ng tulong about sa visa application dito sa US, i-message nyo si Aldrin Vlog. Use code Karen for inquiry.